are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by his mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish his kingdom, taking the nations, 'cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by his mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight, we're here to establish his kingdom, shaking the nations, 'cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish his kingdom, shaking the nations, 'cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth his praise and our salvation. Jesus, you are exalted, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by his mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish his kingdom, taking the nations, 'cause the king is about to come. Arise, Joshua generation, show forth his
Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight for Him to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight for Him to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, arise, Joshua generation, arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe
kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight. We're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight. We're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen
pagpapalain mo. Sa'yo ay buo ang tiwala, hindi kami mag-aalala. Sa'yo lang kami umaasa, pagkat ikaw ang Diyos ng pag-asa. Salamat sa iyo, Jesus, pagpapala mo'y lubos-lubos, siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Salamat, O Panginoon, ikaw pa rin noon hanggang ngayon, siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos sa lahat ng kanyang mga lingkod. Ang biyaya niya ay laging sapat, kaya tayo ay maging tapat. Di ka nagkulang sa akin kailanman, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Mga utos mo ay susundin ko, kaya ako ay pagpapalain mo. Sa'yo ay buo ang tiwala, hindi kami mag-aalala. Sa'yo lang kami umaasa, pagkat ikaw ang Diyos ng pag-asa. Salamat sa iyo, Jesus, pagpapala mo'y lubos-lubos, siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Salamat, O Panginoon, ikaw pa rin noon hanggang ngayon, siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Sa'yo ay buo ang tiwala, hindi kami mag-aalala. Sa'yo lang kami umaasa, pagkat ikaw ang Diyos ng pag-asa. Salamat sa iyo, Jesus, pagpapala mo'y lubos-lubos, siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Salamat, O Panginoon, ikaw pa rin noon hanggang ngayon, siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon.
A blessed morning to everyone. Isa pong pinagpalang umaga sa lahat po ng mga nandito sa ating Sunday Worship Online. Luzon, Visayas, Mindanao, pinapaabot ko po ang pagbati. Shalom to everyone, especially sa ating spiritual daddy, Apostle Joshua Blas, at sa lahat po ng kanyang pamilya, kasama ng aking mga kapwa Exicom, mga kapwa pastors, at sa lahat po ng Joshua Gen churches. Especially po sa lahat po ng ating mga VIPs. Welcome po kayo sa ating gawain ngayong umaga na to, at alam ko lahat po tayo ay pagpapalain ng Diyos. Ngayong pong buwan po ng July, ang pinaka-team po natin is Transforming the Nation. Pero before that, let us pray. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Father God, in the name of Jesus, truly, you are the God of this nation. You are the God that always with us, O God. Salamat, Lord God, sa isa pong napakagandang pagpupuri at pagsamba sa iyo. Holy Spirit, we recognize you that you are our teacher. Ikaw po ang patuloy na gumalaw habang ang mga kapatid ko po sa online ay nakikinig. At maging sa oras pong ito, continue to bless us by the power of your words, O God. Holy Spirit, continue to open our spiritual eyes, spiritual ears, and spiritual understanding. We give praise and we give glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Minsan pa, isa pong mapagpalang Sunday sa lahat. At tayo po ay binigyan ng Lord ng pribileyo sa lahat po ng mga nandito po sa ating iglesia at sa lahat po ng mga nasa online. Alam ko po lahat tayo ay excited na mapakinggan natin kung ano po ang mensahe ngayong araw pong ito. At tulad po ng mga narinig natin sa mga nakalipas na Sunday, ang pinakatin nga po natin is all about transforming the nation. At ako po ay nilid ni Lord, bigay sa inyo itong topic na to, transforming the nation by one. Okay. Siguro tataka kayo, bakit by one? Alam naman po natin, nakalagay po kasi sa Psalm 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He choose for His inheritance. Sabi nga po sa ating pong Philippine bills, no, may nakalagay po sa ating pera na isa pong napakagandang desisyon ng ating bansa. Ang nakalagay po doon, pinagpala ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. Praise be to God for that. Isa pong napakagandang makadiyos na idea, no, na ilagay itong salita na to sa Psalm 33 verse 12, Diyos ang Panginoon. At sabi dito sa Amplified Version, blessed, fortunate, prosperous, and favored by God is the nation whose God is the Lord, the people whom He has chosen as His own inheritance. Mapalad daw po, pinagpala, mayaman, masagana, pag ang isang bayan po, ang Diyos ang Panginoon. Tayo po ay pinagpala ng Diyos dahil ang Pilipinas po ay isa po sa mga piniling bansa ng Diyos. Katulad po dito sa Asia, sabi nga po tayo pong the only Christian nation in the Far East, no? Isa pong napakagandang branded sa atin, ang ating bansa ay talagang malapit sa Panginoon. Pero ang katotohanan, marami po tayong problema na kinahaharap ngayon. Kaya very timely po itong pag-uusapan po natin na pag ang Diyos ang naghahari sa isang bansa, sa isang bayan, mapalad po yun. Gusto ko po na ma-realize po natin na ang ating bansa ay matatransform lamang hindi po sa pamamagitan ng gobyerno, hindi po sa pamamagitan ng presidente o sino mang government official. Wala pong ibang pwedeng makapag-transform ng ating bayang Pilipinas. Walang iba po kundi ang the one, ang Diyos, ang nag-iisang Diyos na noon, ngayon at magpakailanman ay patuloy na nag-iingat sa ating bansa. Napakalawak po ng ating history. Pero merong isang history na dapat po tayong ipagpasalamat na ang Diyos ang ating Panginoon. Hallelujah.
Praise be to God, to the Father, to the Son Jesus Christ, and to the Holy Spirit. Kaya kung ikaw man ay nakikinig ngayon, ikaw man po ay VIPs, kasama kang pinagpala dahil ikaw ay isang Pilipino. Amen? At tayo po ngayon ay mag-aaral po. Ano po ba itong, paano ba natin matatransform? Siyempre, is all by the help of God. Pero meron pong instrumento ang Diyos. Sa bawat panahon, merong ginagamit ang Diyos para ang isang bansa o ang isang bayan ay magkaroon ng tinatawag na transformation, magkaroon ng revival o breakthrough. Yung point number 1 po na ating pag-uusapan is transforming the nation by one intercessor. Aba, isa pong napaka magandang mensahe na ang bansa pala, no? According to the Bible, ay pwede pong i-transform ng Diyos kung merong isang intercessor or one prayer warrior. Brother Eman o Pareb Eman, saan ba nakalagay yan? Sa Ezekiel 22 verse 30, sa Amplified Version, ito po ang nakalagay. I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the sake of the land, that I would not destroy it. But I found no one, not even one. Naku, meron pong isang bad news, no? Pero ang good news dito, naghahanap po ang Diyos sa panahon po ni Ezekiel, no? Naghahanap po ang Diyos na kahit isang tao na magbi-build up ng wall, magme-mediate, standing in the gap means doing intercession or prayer intercession. Pero nakakalungkot po, sa panahon po ni Ezekiel, wala siyang natagpuan. Yun po ang isang bad news. Amen? Alam niyo po dito sa Easy Version na nakalagay rito, I look among the people for a man who would make the land safe. He would make it a good, strong place again with nothing but in it. Then I would not destroy it, but I could not find anyone like that. Grabe po, no? Talaga pong nakakalungkot po ito na sitwasyon na sa panahon ni Propeta Ezekiel, ang bansang Israel o ang city of Jerusalem, nung tiningnan ng Panginoon, kung meron ba talaga na nananalangin, sabi niya kahit isa lang. Sabi niya, hindi ko i-destroy yung land. Pero ang bad news po, wala pong nakita ang Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Bakit naghahanap ang Diyos? Ang isang tanong, bakit naghahanap ang Diyos sa panahon ni Propeta Ezekiel ng taong mananalangin? Ang reason nga po, para ayaw ni Lord sirain, i-destroy ang bansang Israel o ang city of Jerusalem. Pero ito po ang nakalagay kasi. Ito po yung sitwasyon na pwede nating i-relate dito sa ating bansa, na nangangailangan ng panalangin, ng matinding panalangin. Ang sabi po sa Ezekiel 22, verse 7, and the people in Jerusalem don't respect their parents. There in the city, they abuse the foreigners. They cheat orphans and widows in that place. And so on and so on. Ibig sabihin, mismo yung mga tao sa Jerusalem merong malaking problema. Next, the prophets in Jerusalem are making evil plans. They are like lions. It roars, it begins to eat the animal it caught. They have destroyed many lives, yung mga propeta. They have taken many valuable things and made widows of many of the women in Jerusalem. Nako, pati po yung mga propeta na supposed to be magdadirect, magga-guide sa bansang Israel o sa mga taga-Jerusalem, medyo malilim po ang kanilang ginagawa. At hindi lang medyo, talagang, sabi nga, making evil plans. Ito pa po, the priests have already heard my teachings. They don't treat my holy things right. They don't show they are important. They treat holy things the same as things that are not holy.
medyo pati po yung mga priests, mga religious leaders, ay hindi rin po maganda ang kanilang ginagawa. At sabi rin po dito, the leaders in Jerusalem are like a wolf eating the animal it has caught. They attack people and kill them just to get rich. Dito po sa Ezekiel 22, verse 27 to 25 to 27, makikita po natin yung tao, yung priests, yung mga prophets, yung mga leaders, lahat po, wala pong naging kalugod-lugod sa Panginoon. Yan po ang reason bakit naghahanap ang Diyos ng kahit isang tao na mananalangin in behalf of the land. Sa ating pong panahon, ganun din po ang hinahanap ng Diyos. Ang tanong, ikaw ba yung hinahanap ng Panginoon? Alam niyo po, dito rin po sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 6, tingnan po natin kung ano nakalagay po rito. Ang sabi po ni Apostle Paul, so then, this is what I want to ask you first. Sa ibang version, first of all, please pray for all people. Ask God to supply what they need. Ask God to help them. Thank God for what He does for everyone. Sa iba pong translation ng Bible, ito po yung priority ng mga anak ng Diyos. Una, dapat nananalangin, humihingi sa Diyos. Amen? Nag-i-intercede. At sabi doon, nagpapasalamat sa Diyos. Para kanino? Para po sa lahat ng tao. Dito po sa verse 2, pray in that way for kings. Ibig sabihin sa mga namumuno. For all rulers and people who have authority. Ibig sabihin, kung meron man pong pangit na nangyayari sa ating bansa, para magkaroon ng transformation, ang first priority natin gagawin, kung ikaw po ay may takot sa Diyos at may relasyon sa Panginoon, ang number one dapat natin gawin is manalangin. Wala pong magagawa yung magreklamo. Wala pong magagawa yung tayo po ay kumontra sa ating gobyerno. Kasi hindi po ang gobyerno ang solusyon para magkaroon po ng mabuting bayan Pilipinas, kundi ang mga tao may takot sa Diyos. Una, nananalangin sa kanila. Ang sabi po rito, pray for God to help them so that we may live our lives without trouble or danger. Then, we can live in a good way that respects God and other people. Dito makikita natin mga kapatid, ito yung heart ni Apostle Paul. Sabi niya, kung gusto niyo maging peaceful, maging quiet ang buhay po natin, manalangin, mag-intercede, mag-ask, amen, mag-petition, and then magpasalamat sa Diyos. Sa verse 3, it is good that we should pray like that. Ibig sabihin po, nalulugod po ang Panginoon. It's good. Ibig sabihin, mabuti po. Ini-expect ng Diyos na ang lahat po sa atin dito, bilang mayroong takot at may relasyon sa Panginoon, dapat marunong po tayong manalangin. It makes God, our Savior, happy. Nalulugod po ang Diyos pag mayroong mga taong nananalangin. He wants to save all people. He wants everyone to know His message about what is true. Ibig sabihin, gusto ni Lord makatanggap ang lahat ng tinatawag po nating gospel, ng mabuting balita, gospel of salvation, the gospel of redemption, the gospel of renewal, and the gospel of restoration. At sabi po rito sa verse 5, there is only one God. There is also only one person who brings God and people together. It means one mediator. That person is Christ Jesus, who became a man himself. Buti na lang po ang ating Panginoong Yesus na kahit po siya ay Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, nagkatawang tao siya para tayo po ay maligtas. At ang sabi nga po ng verse 6, He died as a sacrifice on behalf of all people to pay the debt of their sins. He died at the proper time for God to show His purpose clearly. Makikita po natin dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 6
na ang kalooban ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas, lahat ng tao ay maging maganda ang buhay, lahat ng tao ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Pero ini-expect ng Lord na sa lahat ng may relasyon sa Kanya, tayo po ay dapat nananalangin. Sabi nga, ang bansang nananalangin, yan po ang tinutugon ng Panginoon. Amen? At praise be to God for that. God can transform a nation just one intercessor o kaya one prayer warrior. Ikaw ang hinahanap ng Panginoon. Ikaw, ako, at tayong lahat ng mga Kristiyano, mga Pilipinong Kristiyano, dapat nananalangin po tayo. Nagpapasalamat sa lahat ng sitwasyon in behalf ng ating bansa. Number 2, transforming the nation by one Father. Ibig sabihin po rito, tinutukoy po nito, madali lang. Siyempre, sabi ko nga po sa inyo, itong ating bansa, tanging ang Diyos Ama lamang ang pwedeng mag-transform nito. Pero gagamit siya ng mga tao. Especially po, ito pong tinatawag nating Father, mga ama ng tahanan. Ano po ba ang nakalagay sa Bible patungkol po dito? Alam niyo po ba, sa Genesis chapter 45, verse 7 to 8, ito po yung kwento ni Joseph nung siya po ay nandoon sa Egypt. Nung siya po ay ginawang ruler ng Egypt by God's grace. Ang sabi rito sa verse 7, "But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth." Grabe, no? Dito po, just one person. Si Joseph po ay ginamit ng Diyos para yung remnant of Israel. Amen? Yung mga anak at apo ni Israel, Jacob, ginamit po si Joseph. Pero dito po sa second part, "And to save your lives by a great deliverance." Hallelujah! At pagdating po sa verse 8, "So then, it was not you who sent me here." Pag binakcheck po kasi natin sa Bible, alam naman po natin ang kwento about kay Joseph. Siya po ay nanaginip. Ang kanyang mga kapatid, nakita niya magbabow down sa kanya. Ibig sabihin, magiging ruler siya. Kasama ng kanyang mga magulang. Amen? Nagalit ang kanyang mga kapatid. At sa Bible po, yung kwento niya na ibenta po siya. Fast forward po, siya po ay napunta sa Egypt. At siya po ay sa biyaya po ng Diyos, sa manifold wisdom of God, dahil po sa kanya pong mga interpretation of dreams, meron siyang kaalaman na mag-interpret ng panaginip, yun po ang nag-promote kay Joseph para siya po ay maging governor of Egypt. At alam po natin ang nangyari, siya po ay ginamit ng Panginoon to preserve the nation of Egypt. Amen, siya po ay na isang godly economist. Amen? Paano mag-imbak ng mga pagkain? Ginamit po one person. Hallelujah. Pero isa po, sa napakagandang ginawa niya, ang sabi rito ni Joseph, "He made me father to Pharaoh." Aba, may isang bagay po tayo rito makikita na si Pharaoh po ay matatawag nating fatherless Pharaoh. Amen? At sabi rito ni Joseph, "He made me father to Pharaoh, Lord of his entire household, and ruler of all Egypt." Grabe, no? Just one person. Meron siyang ministry of the father. Amen? Kahit siya po ay bunso, pangalawa sa bunso ng anak ni Jacob o ng Israel, si Joseph po ay naging father to Pharaoh. Praise be to God. Hallelujah. At yan din po ay tugmang-tugma po sa nakalagay po sa Malachi chapter 4 verse 5 to 6. Ito rin po ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa fatherless generation. "Look, I am sending you the prophet Elijah before the great and dreadful day of the Lord arrives." Pagdating po sa verse 6, "His preaching will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers. Otherwise, I will come and strike the land with a curse."
Isa po ito sa isa pong napakalinaw na mensahe. Para po ang bansa ay ma-preserve, dapat magkaroon po ng connection yung heart ng mga ama o ng mga magulang sa kanilang mga anak, at ang kanilang mga anak, yung heart nila dapat connected sa kanilang ama o mga magulang. Ito po ay sinabi ng Panginoon para daw hindi po dumating yung curse, yung sumpa, sa Bisaya, yung tunglo, para hindi ito dumapo sa ating bansa. Kailangan ang mga ama ng tahanan, ang mga magulang, yung puso nila dapat malapit po at maibalik sa mga anak. Ganon din po yung puso ng mga anak mailapit sa mga ama o sa mga magulang. Yan din po ang reason. Kasi po, sa totoo lang, dito po sa Mindanao, pag nagmi-minister po, nag-i-evangelize po tayo, naghahawak tayo ng mga cell group, sa mga report ng mga cell group leaders po natin, mga workers, karamihan po, at sa lahat po ng mga bata, wala pong mga nagmamahal na mga magulang. Yan din po ang reason bakit inudyukan ako ng Panginoon. Nung malaman ko po, di ba, sa kwento ko po, nung last message ko last month, na yung pong dalawang kapatid ni Pastora Angie, na balitaan po namin na palaboy-laboy lamang doon sa Mindoro, at kinausap ako ng Panginoon sa Psalm chapter 10 verse 14, you take care of the children of no father, and praise be to God. Nagjo-journey po kami ngayon doon sa dalawang bata na to, at unti-unti na binabago ng Panginoon. Glory to God po. Ito po yung dapat ginagawa po natin ngayon, na tayo po ay mag-honor sa mga taong nasa taas po natin. Especially po, ito rin po ay pwede natin i-connect sa mga leaders po natin. Our spiritual fathers, spiritual parents, dapat yung heart po nila at heart ng mga children, ng children of God, dapat connected po sa isa't isa. Para po yung blessing ng Lord, yung transformation sa ating bansa ay magkaroon po ng 100% or manifestation. Hallelujah. Amen? And number 3 po, transforming the nation by one prophet. Yes. Yung una po, God can transform the nation by using an intercessor. By using one father. At si Joseph po, naging father to the nation of Egypt at maging sa buong Israel, sa remnants ni Jacob, ni Israel. At sila po ay na-preserve. Dito naman po, transforming the nation by one prophet. Pwede rin natin maging illustration dito, si Joseph. Pero pag-uusapan po natin, ang nakalagay sa Hosea chapter 12 verse 13, na anong sabi po doon? And by a prophet, Moses, the Lord, brought Israel from Egypt. And by a prophet, Israel was preserved. Sa ating generation, pwede po nating matawag na ang mga messenger, yan po ang mga modern prophet ng Panginoon. Ito po yung mga taong nagsishare ng gospel. Yan po yung mga Kristiyano faithfully gumagawa ng vision ng Panginoon na winning souls and making disciples. Dito po, si Moses po bilang isang prophet, no? Na-preserve niya po. Sabi nga, God used him to be the deliverer of Israelites from Egypt. And praise be to God, by just one prophet, alam naman po natin ang nangyari, na-preserve po ang bansang Israel. Sa atin din pong panahon, tayo po, meron pong voice of God na naririnig po tayo. Tinatawag tayo ng Panginoon na kailangan nating i-share yung gospel of salvation una sa ating pamilya, sa ating community. Kasi po bakit? If God can transform one person, God can transform one family. If God can transform one family, He can transform community. If God can transform one community, He can change one nation. He can change our beloved nation. Ang ating bansang Pilipinas ay kayang baguhin ng Diyos
kung ang bawat isa sa atin, ikaw, ako, tayong lahat, magkokonek sa Diyos, magkokonek sa Kanyang salita, at tayo po ay magiging messenger of the gospel. Katulad po ng isang kwento sa Book of Jonah. Ito po si Prophet Jonah. Inutusan ng Panginoon na sabi niya, ikaw ay magbigay ng mensahe sa city of Nineveh. And 40 days, pag hindi sila nagsisi, sila po ay sisirain ng Panginoon. Magkakaroon ng judgment to the city of Nineveh. Alam naman po natin ang kwento, paborito to ng mga bata, lalo na yung mga nanonood ng mga superbook, no? Sinuway ni Jonah yung utos ng Diyos. Pero pagdating po sa verse 3, fast forward po tayo, ang sabi po dito sa verse 1, Then the Lord spoke to Jonah again. Yun, nagsalita ang Panginoon kasi nagrepent po siya nung siya po ay nasa loob ng isda na lumunok sa kanya. Nung nagrepent siya doon, buti 3 days po siya nandoon, buti na lang mahabagin ang Diyos, full of grace. Siya po ay forgiving God. Pinatawad siya at siya ay niluwa uli ng isda doon sa malapit sa city of Nineveh. At ito na po ang nangyari. Ang sabi ng Diyos sa kanya, Go to that big city, Nineveh, and say what I tell you. At sabi dito sa verse 3, So Jonah obeyed the Lord and went to Nineveh. It was a very large city. A person had to walk for 3 days to travel through it. Sa verse 4 po ng chapter 3, Jonah went to the center of the city and began speaking to the people. He said, after 40 days, Nineveh will be destroyed. Grabe, no? Amen? At pagdating po sa verse 5, ang sabi po rito, the people of Nineveh believed God. They decided to stop eating for a time to think about their sins. They put on special clothes to show they were sorry. Ibig sabihin, repentant, nagsisisi sila. All the people in the city did this from the most important to the least important. Grabe, mula po sa mayaman hanggang sa mahirap, sa mataas at sa mababa, sila pong lahat ay naniwala sa isang messenger. Disobedient pa yan, pero nagbago ang isip. At nung siya po ay nag-share, naniwala ang lahat ng tao doon sa city of Nineveh. At ito po ay nakarating, sabi po sa verse 6, When the king of Nineveh heard about this, he left his throne, removed his robe, put on a special clothes to show that he was sorry, and sat in ashes. Kasama po ng hari. Papansinin niyo po, kung gusto po nating magkaroon talaga ng national transformation ng ating bansa, ang sekreto po ay ito. Amen? Na ang lahat ng tao ay magsisi. Manumbalik sa Diyos. Hallelujah. Amen? Alam niyo po ang nangyari? Sa verse 10, ang sabi dito, God saw what the people did. He saw that they stopped doing evil. So God changed His mind and did not do what He planned. He did not punish the people. Alam nyo, may isa pong mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag muna natin isipin ang ating bansa sa ngayon. Isipin na lang po natin ang ating mga sarili. Kung sa tingin mo ay meron kang ginagawang kasalanan, kung sa tingin mo wala kang relasyon sa Panginoon, kung sa tingin mo ikaw ay lumayo sa Diyos, this is the day. Ito po yung oras at araw na nananawagan ang Diyos sa atin. Kung gusto nating magbago ang ating bansa, kailangan tayo muna ang magsimula. Naalala ko po yung isa pong book na nakita ko sa airport sa Malaysia. Pagkita ko doon sa bookstore, change is good, but you first. Alam niyo po, ang pagbabago po, huwag kang titingin sa paligid mo. Ang pagbabago po, nagsisimula sa ating lahat. Sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. At tingnan niyo po dito, sa isa pong version, sa easy version po ng Jonah chapter 3 verse 10. God saw what the people in Nineveh did.
He saw that they stopped doing evil things. He had said that He would punish them for their sins. Sinabi ng Lord, paparusahan ko kayo. Pero ang sabi dito, but now, He decided that He would not destroy them. Dito pinapakita mga kapatid, na tayong lahat, ang sikreto po, para magkaroon po ng restoration, ng transformation, ng kaligtasan ang ating mahal at pinagpalang bansa. Kailangan po natin sundin yung nakalagay sa 2 Chronicle chapter 7, 13 to 14. At times, I might shut up the heavens so that no rain falls, or command grasshoppers to devour your crops, or send plagues among you. Ang ibig pong sabihin nito, kung merong nangyayaring pangit sa iyo, sa tingin mo parang walang blessing, sa tingin mo parang hindi mo nararamdaman yung kasaganaan, hindi mo nararamdaman yung kapayapaan, ito po ang utos ng Diyos sa atin. Ang sabi po rito, sa 7:14 ng 2 Chronicles, then, if my people who are called by my name will humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Alam niyo po ba, na kung ang city of Nineveh, sila po ay nakinig sa mensahe ni Prophet Jonah at narinig ng Diyos at nakita ng Diyos yung kanilang pagbabago, meron pong panawagan ng Diyos sa lahat po ng tinawag ng Diyos. Huwag mo nang isipin yung kapitbahay mo na wala pong relasyon sa Panginoon. I'm talking for all the believers, sa lahat po ng nananampalataya ng Diyos ang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Ito po yung mensahe sa atin. Then if my people, ang tinutukoy po dito, yung may mga relasyon sa Panginoon. Ang tinutukoy dito sa original text nito ay ang mga Israelita. Pero ito po ay pwede po nating i-adapt. If my people who are called by my name. Sino po to? Ito po yung mga Kristiyano. Mga merong relasyon sa Panginoon. Una, ang gagawin po natin, will humble themselves. Magpapakumbaba. Ibig sabihin, tayo po ay mag-i-intercede. Magpapakumbaba in behalf of the land. Ihingi natin ng tawad sa Diyos. Magpakumbaba po tayo. Huwag po tayo magmataas. Yan po ang hinihingi ng Diyos sa atin. Number 1, humble. And then pray. Manalangin sa Diyos. Seek my face. Hanapin ang muka ng Diyos. Ang ibig sabihin po niyan, i-connect mo ang iyong buhay sa salita ng Diyos. Amen? Yan po nakalagay sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, lahat ng mga panalangin mo, diringgin ng Panginoon pag ang hinanap mo ay ang mukha ng Diyos. Pagpakumbaba ka, nanalangin ka, at hinanap mo ang kanyang mukha. At ang sabi rito, turn from their wicked ways. Ibig sabihin, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at talikuran 180 degrees anumang mga karumihan at kasalanan na ating ginagawa, nakikita man o hindi. Alam niyo po, pag ginawa po natin yan, ito po ang pangako ng Panginoon. I will hear from heaven. Ibig sabihin, pag tayo nanalangin, na mayroong pagpapakumbaba, mayroong pagsisisi, at mayroong paghanap ng mukha, na ibig sabihin, gusto nating i-align yung buhay natin sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, I will hear from heaven, will forgive their sins. At sabi dito, restore their land. Ibig sabihin po, kung nasisira man yung ating bansa, God can restore. God can transform our beloved nation. Kung susundin po natin, ito pong keys. Ito po yung mga susi for national transformation. Humility, prayer, seek His face, and then repentance. Pinangako po ng Panginoon. Pakikinggan tayo mula sa langit. Patatawarin yung ating mga kasalanan. At ang sabi niya, He will restore. Sa iba pong version, God will heal our land.
Dito po pinapakita na just one message, just one messenger can transform a nation. Amen? Katulad po ng ginawa ng Diyos kay Abraham. Alam niyo po ba, kahit isang tao ka lang, pwede kang gamitin ng Diyos to make a significant things in the history of the world, in the history of our beloved nation. Ang sabi po sa Isaiah 51 verse 2, yes, think about Abraham, your ancestor, and Sarah, who gave birth to your nation. Grabe, no? Kausap ni Prophet Isaiah ang bansang Israel. Abraham was only one man when I called him. But when I blessed him, he became a great nation. Hallelujah. Kung ang bansang Pilipinas as a one nation, kumunik tayo sa Diyos, katulad po ni Abraham, kahit isang tao lang siya, amen, siya po ay naging isang great nation. According din po yan sa promise ng Lord, yung tinatawag natin blueprint of the covenant blessing ng Panginoon kay Abraham, na ito rin po ay para sa ating lahat. Pakinggan mo to. Itong message na to, covenant ng Diyos kay Abraham, is also a covenant of God for us. Especially sa lahat po ng mga nagsisi, sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi ng Diyos sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Ito po ay sinabi ng Lord kay Abraham, para sa iyo rin po ito. Pwede mo i-claim as a personal promise from God. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, make you great, and you will be a blessing to others. Grabe. Ito po yung covenant promise ng Panginoon. Pagdating po sa verse 3, I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Hallelujah. Through me, through us. Ibig sabihin, just one person can transform a nation. Actually, pwede mag-birth ng nation. At dito po mga minamahal ko mga kapatid, itong pangako ng Panginoon ay pangako rin po sa atin to according po sa Galatians chapter 3 verse 29. And if you belong to Christ, then you are descendants of Abraham. Because of that, you will receive all the good things that God promised to Abraham. Sabihin mo, ang Genesis chapter 12 verse 2 to 3, akin yan. Atin yan. Kasi bakit? Kung anong pinangako ng Diyos kay Abraham, dahil may relasyon ka kay Kristo, para sa iyo yan, para sa akin, at para sa ating lahat. Hallelujah. Mga minamahal ko mga kapatid, katulad po ng sinabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 29, verse 11. Alam ni Lord yung plano sa atin. Ang sabi dito, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good, not for disasters, to give you a future and a hope. In those days, when you pray, I will listen. If you look for me wholeheartedly, you will find me. Hallelujah. Sabi ng Lord, I will be found by you, says the Lord. At ito ang promise ng Panginoon. I will end your captivity and restore your fortunes. I will gather you out of the nations where I sent you and bring you home again to your land. Alam niyo po, nung binabasa ko itong verse 14, yes, ito po ay prophetic message sa Israel, sa bansang Israel. Pero ito rin po prophetic message na bilang mga Pilipino na scatter sa iba't ibang dako ng mundo. Kung ikaw ay nakikinig sa oras na to, kung nandiyan ka sa Canada, sa Taiwan, sa Singapore, sa Dubai, sa iba't ibang dako ng mundo, sa USA, dyan sa New Jersey, ito po yung sabi ng Lord, that time will come, I will bring you home again to our beloved nation, Philippines. Ito po ang plano ng Panginoon. Kung hahanapin lang po natin siya, tayo po ay magpapakumbaba, magkukunik sa Kanya. Alam niyo po, isa pong napakaganda, ako po dream ko yon na ang lahat ng mga Pilipino ay dumating sa point na babalik sila sa ating bansa. At tayo bilang mga Pilipinong Kristiyano, salubungin natin sila at aawitan natin sila, kay tagal mo nang nawala.
babalik ka rin. All truth is parallel. Kung ikaw ay matagal nang nawala sa Panginoon, kahit tagal mo nang nawala, tara, balik na tayo sa Panginoon. Dahil itong bansang Pilipinas, ito ay pinagpalang bansa dahil ang Diyos ang ating sinasamba sa lugar na ito. Balik na po tayo, mga kapwa ko Pilipinong Kristiyano. Magtulong-tulong tayo bilang isang bansa. Just one nation. Sa tulong ng Panginoon, baguhin natin ang ating bayang Pilipinas. Ulitin ko po, tayo pong lahat ay tinatawag ng Panginoon. Ikaw, ako, pwede nating matransform itong bansa na ito. Sabi nga, the power of the one, the power of the Holy Spirit, the one, is upon you, upon me, upon us. Ito pong power na to, na galing po sa Espiritu ng Diyos, can transform our beloved nation. Tayo pong lahat ay magpakumbaba, manalangin, magsisi sa ating mga kasalanan, hanapin ang kanyang mukha, ang pangako ng Diyos. I-restore niya ang ating bansa. Praise be to God. Tayo pong lahat ay tinatawag ng Panginoon na mag-unite. Sabi nga po, transformation start from me, from you, from us. God bless you po, and shalom to everyone. Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po ay si Catherine Orbon from Bicol District. Volunteer Finance sa pamumuno po ni Reb Noli at Pastora Vilma Tangilon. Gusto ko lang pong i-share kung gaano po kabuti at ka-faithful ang Diyos sa aking buhay. Kwento po ng aking lola, 2 years old pa lamang ako ay iniwan na po ako ng aking ama. Malungkot dahil wala akong nakagisnan. Lumaki po ako na may sugat sa aking puso, hinanakit at galit ang aking naramdaman. Sa murang edad po ay natutunan po akong maghanap buhay at nakapagtapos po ako sa college sa halos sa sariling sikap. Lumaki po ako sa aking lola, siya na po ang halos nag-alaga sa akin dahil po ang aking mama ay nagkaroon na din ng ibang pamilya. Akala ko po noon hanggang doon na lamang ang aking buhay. Hanggang po sa may ginamit ang ating Panginoon para makilala ko po siya. Ako po ay tinuruan kung paano po talaga magkaroon ng buhay na masaya at masagana na sinasabi po sa John 10:10. Noon, itinuro po sa akin ang pagbibigay katulad po ng tithes, love offering at first fruit. Dito po nagsimula ang magandang buhay na pangako sa atin ng ating Panginoon. Sa paraang ito, mas lalo po kaming na-bless. Kapag po may dumating po na sa aming blessing, hindi pwedeng di namin unahin si Lord. Nakasiparit na po ito agad bago kami gumastos sa lahat ng aming pangangailangan. Even po sa pag-support po sa ating church project at sa ating mga leaders, sa grace po ni Lord ay nakakapagbigay po ako. Sa pagbibigay, dito po ang aking pamilya na be-bless. Maluwag lamang po ang aming buhay sa araw-araw. Kasi po si Lord po hindi po tinitingnan ang amount, kundi po tinitingnan niya po ang ating puso. Sa ngayon po ay unti-unti na pong natutupad ang aming pangarap. Ang aking asawa po ay napopromote kahit po hindi po namin inaasahan. At madami pa pong ginawa ang Diyos sa aming buhay. Akala ko po noon ay ang aking ama po ay wala na. Ngunit po dahil sa social media ay nahanap ko po siya. In short po, pinuntahan niya po ako from Cotabato to Bicol. Humingi po siya ng tawad sa akin at isa na rin po siyang naglilingkod sa ating Diyos. Pastor na din po siya at na-bless po siya ni Lord. Marami po siyang lupain at may negosyo rin. Isa pa pong himala na nangyari sa aking buhay. Ako po ay may sakit sa puso at inborn po ito. Alam naman po natin na kapag inborn po ay bihira na po ang may lunas. Ako po ay may sarili na ring pamilya at biniyayaan po kami ng aking asawa ng 3 anak. Lahat po sila ay lalaki. Noong pinagbubuntis ko po ang aking ikalawang anak, sabi po ng aking OB, hanggang 2 na lamang ang aking anak. Ngunit po,
After 7 years po, nagbuntis po ako muli. Risky po ito at nag-alala po siya nung mga anak na po ako dahil sa clinic lamang niya po ako nanganak. Pero po sa grace ni Lord, napakabilis ko lamang mga anak. Sa pagbubuntis ko po ng aking pangatlong anak, nagpasiguro rin po ang aking doktor dahil po sa aking sakit sa puso, lagi po akong nagpapa-check up sa aking cardio at ilang beses din po akong nagpo-to-the-echo bago po ako nanganak. Nagtaka po ang aking doktor dahil yung result po nito ay totally healed na po ako at binigyan na po ako ni Lord ng bagong puso bago pa po ako nanganak sa aking pangatlong anak. Ganun po ka-faithful at kabuti ang Lord sa akin. At hindi lang po yun, biniyayaan pa po kami ng Diyos na magkaroon po ng sariling bahay. Tunay at tapat ang Diyos sa kanyang mga anak. At sa ginagawa po nating pagbibigay, huwag po tayong magsawa kasi po darating ang panahon na lahat po tayo ay aani sa ating itinanim para sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Receive this blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift His countenance towards you and give His peace. Shalom and God bless. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land, molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation, determined to fight. We're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation, Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation, Taking every tribe and nation. determined to fight. We're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation.
generation. Arise, Joshua generation. Arise, Joshua generation. We are the Joshua generation, ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand, taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, taking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. We are the Joshua generation. Joshua generation. Ready for battle, possessing every land. Molded, prepared, and trained by His mighty hand. Joshua generation. Taking every tribe and nation. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Lord, we lift your name on high. Determined to fight, we're here to establish His kingdom, shaking the nations, 'cause the King is about to come. Arise, Joshua generation, show forth His praise and our salvation. Jesus, you are exalted.